Magandang hapon po sa inyong lahat. Hi! Hello! Tayo bilang tao ay binubuo ng dalawang sangkap. Tama o mali? O ano yung dalawang sangkap na bumubuo sa atin? Ay, sandali pala, parang hindi tayo magulo. Magsisimula ako from Area 1. Pag hindi makasagot yung Area 1, Area 2. Pag hindi makasagot yung Area 2, Area 3, so on and so forth. Okay? Ano yung dalawang sangkap na bumubuo sa atin bilang tao? Very good. Palakpakan natin ng Area 1. Nakasagot sila. No? Katawan at kaluluwa. Ngayon, maari po bang na mangyari na tayo ay buhay, subalit tayo rin ay patay? O Area 2. Ano? Anong sagot niyo? Opo o hindi? Ano yung tanong? Maari po bang mangyari na tayo ay buhay, pero tayo rin ay patay? Opo. Very good. O walang palakpak sa Area 2? So, kung gayon, tayo, paano mangyari pala yun? Okay? So, paano nangyayari na tayo ay buhay, pero tayo rin ay patay? Very good. No? So, maaring buhay tayo sa katawan. Buhay ba kayo sa katawan? Patay yata kayo. Hindi ko sumasagot eh. Buhay ba kayo sa katawan? Buhay. Pero maaring tayo ay patay sa kaluluwa. Tama? Hindi, patay sa kaluluwa. Sagot ay opo o hindi. Okay? So, kung gayon, tayo ay namamatay sa kaluluwa, subalit tayo rin ay nabubuhay sa kaluluwa o muling nabubuhay muli sa kaluluwa. So kung ganon, wag muna kayong sasagot dito, ha? Paano tayo namamatay sa kaluluwa? Ay, sandali muna, walang sagot muna. At paano tayo nabubuhay muli sa katawan, sa kaluluwa? So yan ang dalawang sagot na ay dalawang tanong na sinasagot ng mga pagbasa ngayong ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Uulitin ko ang dalawang tanong. Paano tayo namamatay sa kaluluwa? Yan ang una. Paano tayo nabubuhay muli sa kaluluwa? So, sinasagot siya ng mga pagbasa sa linggong ito. Ngayon, aling pagbasa ang sinasagot ang dalawang tanong? Area 3.
Ilang yung unang pagbasa lang po ba? Opo. So unang pagbasa, sabi mo ikalawang pagbasa, hanggang doon lang po ba? Oh, very good, no? Ebanghelyo. Ngayon, ayon sa unang pagbasa, paano tayo namamatay sa kaluluwa? Area 4. Kung tayo ay nagpapakasama. So tayo'y matuwid, ibig sabihin buhay tayo, buhay ang kaluluwa natin, pero kapag tayo ay nagpakasama, namamatay ang ating kaluluwa. So yan ang una, nagpapakasama. O, anong talata na nagsasabi niyan? Kasi baka sabihin nila, ako lang ang nagsasabi niyan. Nandiyan ba talaga yan sa unang pagbasa? Anong nakalagay diyan? Wala na. So, nasasabi sa unang pagbasa, kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. Tama ba ako? Nandiyan yan sa unang pagbasa? O, nandiyan yan. So, ang dahilan ang sanhi o dahilan ng pagkakamatay ng ating kaluluwa ay ano? Area 5. Ang kasamaan. Kasamaan. Kapag gumawa tayo ng kasamaan, yan ang pumapatay sa ating kaluluwa. Okay? So, yan ay sa unang pagbasa. Ayon naman sa ikalawang pagbasa, paano tayo namamatay sa kaluluwa? May dalawang sagot. Area 1, kaya niyong sagutin? So, sa maiksing pananalita, kung tayo ay nagpapasikat, pag tayo nagpapasikat, patay ang ating kaluluwa. Nagmamayabang. Hindi po ba? Dahil inaakala natin mas mabuti tayo kaysa iba. So, kapag kayo ay nagmamalaki, nagmamayabang, pinapatay ninyo ang inyong kaluluwa. Amen? Naintindihan niyo mga bata? Sabat huwag kayong magmamayabang, no? Dahil kapag nagmamayabang kayo, pinapatay niyo ang inyong kaluluwa. Ano yung ikalawa? Area 2. Kapag ipagmalasakit lamang natin ang ating, so kung tayo ay may malasakit lamang sa ating sarili, pinapatay din po natin ang ating kaluluwa. So tatlo na yun, tandaan niyo yung tatlong yun. May dalawa pa. Yun ang mga pumapatay sa ating kaluluwa. Area 3. Ayon sa Ebanghelyo, paano tayo namamatay sa kaluluwa? Mayroon ding dalawang sagot. Dapat i-ano mo na lang. Kung tayo ay salita, pero walang gawa. Sumusunod sa salita, yes.
Pero sa gawa, no. Yun, pinapatay din po natin ang ating kaluluwa noon. Naintindihan nyo? At ikalawa, area 4, paano, o sa susunod, i-summarize na lang ninyo, no? Wag, kapag tayo ay hindi nagsisisi sa ating kasamaan. Okay? Kapag tayo'y masama at hindi tayo nagsisisi, pinapatay din po natin ang ating kaluluwa. So 5 na yun, natandaan nyo? Ngayon, tapos na po tayo sa unang tanong, paano tayo namamatay sa kaluluwa? Pero mayroon po tayong pag-asa dahil tayo rin ay mabubuhay muli sa kaluluwa. So paano? May sagot ang 3 pagbasa. So, ayon sa unang pagbasa, paano tayo mabubuhay muli sa kaluluwa? Kapag tayo ay masama, ngunit tayo ay nagpakabuti at gumawa ng matuwid. Okay? Kaya kapag tayo nagpapakabuti at gumagawa ng matuwid, nabubuhay muli ang ating kaluluwa. Ayon naman sa ikalawang pagbasa, ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, mayroon din tayong 2 sagot. O area 2, ano yung 2 sagot? Naiksi lang, huwag niyong basahin. Kung tayo ay nagpapakababa, kung tayo ay nagmamayabang, yan ang pumapatay sa ating kaluluwa. Kapag tayo ay nagpapakababa, yan ang nagbubuhay ng ating kaluluwa. Ano yung ikalawa? Kung tayo ay may malasakit sa kapakanan ng iba. Yun. So 3 na yon. At ayon naman sa Ebanghelyo, paano nabubuhay muli ang ating kaluluwa? Kung tayo ay maaring ayoko sa salita, subalit nagsisi at tinupad ang kalooban ng Diyos. So, nung una, ayoko. Sa salita lang yon. Pero sa gawa, hindi pala. Opo. Kasi nagsisi. Ano yung ikalawa? Ha? Kung hindi tayo magsisisi, yun ang sanhi ng tayo ay namamatay sa kaluluwa. Ang magiging sanhi para ito'y mabubuhay, dapat magsisi tayo sa ating kasalanan. So yan ang 5 dahilan para tayo, sagot para tayo ay mabubuhay muli sa kaluluwa. Alin po ba ang gusto ninyo? Ang mamatay ang inyong kaluluwa o ang mabuhay muli ang inyong kaluluwa?
So, anong gagawin ninyo? So, una, para summary, ang una ay kung tayo ay masama, tayo ay magpakabuti at gumawa ng matuwid. Pangalawa, tayo ay magpakababa. Pangatlo, magkaroon ng malasakit sa kapakanan ng iba. Pang-apat, ano yung pang-apat? Opo sa gawa, kahit hindi sa salita, dahil tayo ay nagsisi. At panglima ay magsisi sa ating kasamaan. Gagawin po ba ninyo ito? Sigurado? Kapag gagawin ninyo yung 5 yon, mananatiling buhay ang inyong kaluluwa. Magsitayo na po tayo para ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan.